Matthew chapter 2 verse 13. Ngayon nang sila ay makaalis, narito isang anghel ng Panginoon ang nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, "Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas ka patungong Ehipto at manatili roon hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat malapit nang hanapin ni Herodes ang bata upang patayin siya." So yung bata dito na tinutukoy ay ang Panginoong Hesus sa panaginip ni Jose. Nagsalita yung anghel ng Panginoon at nagbigay babala. No? So makikita natin nakaraan, ito ang pagkakamali ng mga mago ay nagresulta, no, sa isang maitim na desisyon mula sa haring si Herodes. No? At ito na, nagbigay ng babala ang anghel kay Jose na ang Panginoong Hesus ay pagtatangkaang patayin ng haring ito. At sila ay inutusan na pumunta sa Ehipto. Verse 14. At siya ay bumangon at dinala ang bata at ang kanyang ina noon ding gabing yaon at nagtungo sa Ehipto. Verse 15. At nanatili roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak." No, at itong verse 15 na ito, tumutukoy ito dun sa Hosea chapter 11 verse 1. Yung pagtawag kay Jesus mula sa Ehipto ay isang katuparan ng propesiya. Verse 16, sabi ito, "Noon nga, nang mamalayan ni Herodes na siya ay napaglalangan ng mga mago, siya ay lubhang nagalit at nagsugo at ipinapatay ang lahat ng mga batang lalaking nasa Bethlehem at sa lahat ng mga distrito nito mula sa 2 taong gulang at pababa, alinsunod sa panahon na maingat niyang inusisa sa mga mago." So, ito yung unang pagkamartir, no? Alang-alang sa Panginoon na martir ang mga bata, no? At isang kakilakilabot na desisyon. Dahil si Herodes ay nagkaroon ng puot at pagkaselos sa dumating na haring ito, no? Nagsani ito sa kamatayan ng mga bata. At salamat sa Panginoon at nagbigay siya ng babala sa kay Jose para mailigtas ang bata, no? At ito naman ay naging katuparan ng hula, no, ng propeta. Verse 17. Noon nga ay natupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabi. Verse 18. Isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at kalunos-lunos na panaghoy, tinatangisan ni Rachel ang kanyang mga anak at ayaw niyang paalo sapagkat sila ay wala na. So makikita natin, no, na ito ay natupad sa hula ni Jeremias chapter 31 verse 15. No, at makita natin na yung binabanggit ditong Rachel, no, ito si Rachel na asawa ni Isaac, no, na magulang ni Jacob na nagtinawag na Israel, no? At makikita natin si Rachel, si Rachel, ito ay nilibing sa daan patpuntang Bethlehem. At yung Rama naman sa Joshua chapter 18 yata yun. Sa chapter 18 makikita natin na ito ay sakop ng Benjamin, ang lupa ng Benjamin. At hindi rin naman siya malayo sa Bethlehem, no? Pero pinapakita, no, na itong isang kalunos-lunos na kamatayan ng mga bata pagkamartir, no? At ito ay sa kadahilanan ng galit at puot ni Herodes sa ating Panginoon. Verse 19. Ngayon nang namatay si Herodes, narito isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Ayan. Verse 20. Na nagsasabi, "Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at pumaroon ka sa lupain ng Israel sapagkat yaong mga nagtangka sa buhay ng bata ay nangamatay na." Verse 21. Verse 21. At siya ay bumangon at dinala ang bata at ang kanyang ina at pumasok sa lupain ng Israel. Ayan. So 22. Subalit nang mabalitaan niya na si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, ay natakot na paroon at nang dibinong matagubilinan sa panaginip, siya ay lumisan tungo sa mga sakop ng Galilea. Ayan. So 23. At dumating at nanirahan sa lungsod na tinatawag na Nazaret upang ang salita sa pamamagitan ng mga propeta ay matupad, siya ay tatawaging isang Nazareno. No, dito mula sa 13 hanggang 23, ilang hula yung natupad dito, no? Sa una, yung tinawag na siya ay tinawag mula sa Ehipto, ito ay sa Hosea chapter 11 verse 1. Tapos dito naman sa verse 18, no, yung tinatangisan ni Rachel ang kanyang mga anak, ito naman yung sa Jeremiah chapter 31 verse 15. At itong verse 23 na ito, no. So actually hindi natin makikita yung eksaktong pagkakasulat na yan na Nazareno daw, no. Siya ay tatawaging isang Nazareno, yung sabi, tatawagin siyang isang Nazareno, pero hindi natin ito makikita sa kasulatan yung eksaktong sinabi ng Nazareno, no. So, ibang mga Bible scholars, no, baka ito yung sinasabi sa Isaiah chapter 11 verse 1, kung saan binanggit yung Netzer, yung branch of Jesse. No, ito ay sa Hebrew, ito ay Netzer.
So, iniisip nila na baka ito yon. Doon naman sa Numbers chapter 6 verse 2, no, sanabi naman doon yung Nazarite vow. Pero alam talaga natin na yung Panginoon Jesus ay isa talagang Nazareno, doon kasi siya lumaki no. Isa siyang Nazareno. Kaya yung Nazarite vow, hindi yun yung eksakto na binabanggit no. Maari yung verse 23 ay tumutukoy sa Isaiah chapter 53 verse 3, kung saan pinakita doon na yung ating Panginoon ay kinamumuhian at rejected, despised at rejected ng mga tao, no, ng mankind, yun yung sinabi doon. At ang Nazareth, ito ay isang maliit na village o town. Ito ay isang maliit na village sa loob ng Galilee. Yung Galilee, isa naman itong province. Yung Galilee, majority nito nakatira yung mga hentil, sabi dun sa Mateo chapter 4. Dun sa Matthew chapter 4 verse 15, itong Galilea ng mga hentil, no? Pinapakita na majority ng mga nakatira dito sa Galilea ay mga hentil, no? Ano ba yung hentil? Ano ba yung Hudyo? No? Yung mga Hudyo, sila yung mga anak ni Israel. So Hudyo sila. Sila ay ang piniling bayan dahil sa kanilang dugo. Samantalang yung mga hentil, sila naman yung mga hindi Hudyo. So tayo, mga hentil tayo, no? So itong Galilea, it is composed of majority na nakatira dito ay hentil at ang minority dito nakatira ay mga Hudyo, no? Kaya sa mata nila, itong hentil na to ay masama. Masama itong lugar na to, no? Kasi nga sama-sama yung mga tao dito, no? Ngayon, sinabi dito sa 23, no, na ang Panginoong Jesus ay tatawagin isang Nazareno. Ito ay tumutukoy sa Isaiah chapter 53 verse 3 na yung Panginoong Jesus ay kamumuhian. No? Actually, kinamumuhian talaga yung Panginoon at rejected siya na mamaya mabanggitin ko sa inyo mga verses na magpapakita na ang mga Nazareno ay kinamumuhian, no? At rejected. Panginoong Jesus ay despised at rejected dahil sa kanyang pinagmulan na Nazareth. Siya ay nanggaling sa Nazareth, no? Tungkol dito sa mga kaganapan ng mga kasulatan na ito. Makikita natin sa Lucas na si Maria ay nagbuntis sa Panginoon doon sa Nazareth, no? Si Maria kasi ay taga Nazareth, no? Si Jose at Maria doon sila nakatira, no? Pero dumating yung census ni Augusto Caesar, no? Nung dumating yung census na ito, napilitan tuloy na dalhin ni Jose si Maria sa Bethlehem kasi taga Bethlehem si Jose at dahil ito ay isang pag-uutos mula ng Roman Empire, no, kahit na ang kondisyon ni Maria ay manganganak na siya, no, napilitan na dalhin kasi si Jose galing siya sa Bethlehem, so dapat doon siya maitala, no, at ang kanyang sambahayan dahil siya ay kasal na kay Maria, kailangan din maitala ni Maria at ng kanyang magiging anak sa loob na sa Bethlehem, no. Pero eksakto pagdating nila ng Bethlehem, no, ang Panginoong Jesus ay pinanganak na, no? At makikita natin, no, na nung naipanganak ang Panginoon sa Bethlehem, no, ito ay na-witness ng mga umago. No, actually sa Lucas pinakita din may mga pastol din na naka-witness sa pagkapanganak ng Panginoon. Labas sila ng Ehipto, ang pumalit kay Herodes ay ang kanyang anak. Kaya natakot si Jose na yung will ng tatay niya ay baka ganun din yung will ng anak at kami ay malagay rin sa kapahamakan. So ang ginawa ni Jose, dinala niya yung kanyang sambahayan pabalik sa Nazareth kasi taga doon si Maria, no. Kaya si Jesus, no, ay lumaki siyang isang Nazareno. Lumaki siya sa Nazareth, no. Pero siya ay pinanganak sa Bethlehem, no. Kaya makikita natin na ang Panginoon na hindi naman talaga ay pinanganak sa Nazareth, siya pa rin ay pinanganak sa Bethlehem. Pero yung mga tao, ito ay isang lihim sa kanila. Basahin natin yung John chapter 1 verse 45 to 46. Nasumpungan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kanya, "Nasumpungan namin yung isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose." 46. At sinabi sa kanya ni Natanael, "Mangyayari bang lumitaw ang anumang manggaling sa bagay na Nazareth?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Pumarito ka at tignan mo," sabi ni Felipe. Diba? Ulitin natin. At sinabi sa kanya ni Natanael, 46, at sinabi sa kanya ni Natanael, "Mangyayari bang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazareth?" Tinanong ni Natanael, no? Pero, sinabi sa kanya ni Felipe, "Pumarito ka at tignan mo." Yun ang sabi sa kanya ni Felipe, no? Pinapakita sa atin kung gaano ka-despise yung mga taga Nazareth, no? Sabi dito sa John chapter 7 verse 52. Diyan, basahin natin. Sila ay nasisagot at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ay taga Galilea rit? Siya sa atin mo, tignan mo na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta." So makikita natin yung Nazareth at Galilea ay isang kinamumuhiang lugar, no? Sa paniniwala ng mga tao na
walang anumang mabuti ang idudulot o lilitaw mula dito sa despise na mga taong ito, na bayang ito. Yung katuparan ng Isaiah chapter 53 verse 3 ay natupad dahil sa kanyang katayuan bilang Nazareno. So ngayon nakikita natin na yung kapanganakan ng Panginoon sa Bethlehem, ito ay sikreto. Ito ay hindi hayagan sa mga tao. No? Ang nakikita lang nila ay ang na si Jesus ay isang taga Nazaret. Na si Jesus ay isang Nazareno. Pero alam naman natin na ang Panginoon ay hindi sa Nazaret ipinanganak. Siya ay pinanganak sa Bethlehem. Pero dahil sa kaganapan, no, sa mga bagay-bagay, no, ang Panginoon ay kinailangan lumaki sa Nazaret. No? Pero makikita natin, no, na ang lahat ng mga bagay na ito ay resulta ng pagkakamali ng mga mago. Pero yung kanilang pagkakamali ay sumang-ayon pa rin sa naisin ng Diyos, no? Base sa mga propesiya na nakita natin, no, na ipinakita natin dito. So ito ay nagpapahiwatig lang, no, na yung Diyos ay may kapangyarihan maging sa ating mga pagkakamali, no? So kahit ikaw ay magkamali, no, yung Panginoon ay may soberanong kapangyarihan para matupad pa rin yung kanyang plano. So ito naman ay na-appreciate ko dito sa chapter 2 na ito, no? So, pumunta tayo sa kasalukuyan nating kalagayan. Yung Panginoon Jesus, hindi mo yan makikita ng iyong mata sa panahon na to. Pero yung church at yung church nakikita mo yan, no? Ito yung mga kapatid, no? Ito yung grupo ng mga tao mga kung-ibig sa Panginoon. At makikita natin ang mga taong ito, yung mga genuine na mga Kristiyano, sila ay hiwalay na sa sanlibutan. Sila ay hindi kailanman na kasakop ng mga culture at tradition ng sanlibutan ito. Sila ay hindi mo masisilo sa mga bagay ng bisyo, no? At talagang totally yung kanilang pamumuhay ay iba. Ngayon sa panlabas, no, kung makikita sila ng mga tao, no, na sila ay mga weird dahil sa kanilang lifestyle, dahil sa kanilang pamumuhay, no, totally iba. Nilalayuan sila ng mga tao, no. Nire-reject sila ng mga tao, no? At sila na mismo yung dinedespise nila yung mga tao ito, no? Kasi kapag lumapit sila sa mga Kristiyanong ito, kakatukin sa pinto nila at magpapahayag ng ebanghelyo, no? Kaya rine-reject nila yung mga yan, no? Ganyan yung sanlibutan. At sa karanasan natin, no, mga Kristiyano, every time na tayo ay humahayo at nagpapahayag ng ebanghelyo, talaga namang nararamdaman natin yung rejection. Nararamdaman natin na tayo ay despised at tayo ay rejected every time na tayo ay humahayo at tayo ay nagdo-door knocking, tayo ay nagpapahayag ng ebanghelyo. Nangyayari talaga yun, no? So, pero ang sabi ni Felipe kay Nathanael, pumarito ka at tignan mo, no? Kadalasan yung eklesiya, no, sa mga lokalidad, makikita mo na mahirap yung kalagayan din ng mga kapatid, ano? Pero huwag mong tignan yung panlabas. Sabi ni Felipe, pumarito ka at tignan mo. So, para makita mo yung gawain ng Panginoon, yung kagandahan ng Panginoon, kailangan mong lumapit, pumarito at makita, no? At every time na makikita mo yung Panginoon, dun mo makikita kung gaano ba kayaman yung Panginoon sa kanyang dibinong pamumuhay, sa kanyang pagkabuhay na muli, at ang mabangong samyo ng pagdurusa sa karanasan sa Panginoon, no? At ito yung gold, ito yung frankincense, at ito yung myrrh na binandog sa kanya. Ito ay makikita mo ang kagandahan nito kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon. Kapag ikaw ay nasa loob ng church, mararamdaman mo yung kagandahan ng Panginoon sa karanasan. So yun, na-appreciate ko din, no, na yung Panginoon ay kumikilos ng palihim, no? Hindi niya binubunyag, no, na ang kanya kapanganakan ay sa Bethlehem, no? Tangi lamang ang mga taong may puso para hanapin ang Panginoon ang siyang makakakita. So dito, kung makikita natin, ikaw ba si Felipe o ikaw si Nathanael? At I hope na tayo ay lumapit sa Panginoon. Kahit ano pa ang kondisyon ng eklesiya, kondisyon ng mga kapatid, kondisyon ng ating mga karanasan, ano, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga kung ano ba yung nasusumpungan natin sa Panginoon.